Nakalimutan ko ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako nga pala ang inyong Phase 1 Examiner, si Satots. Ako ang inatasang magdala sa inyo sa Phase 2 ng Hunter Exams. Dalawang oras na nang magsimula ang Hunter Exams. Mahigit 30 kilometro na ang natatakbo ng mga aplikante mula sa starting point. Wala sa kanilang nakakaalam kung gaano pa kalayo. Wala silang magawa kundi sumabay sa bilis ng examiner nang walang nakasaad na goal. Hindi pa rin nila maaninag ang dulo. At marami na sa kanilang sumuko at hindi na makapagpatuloy. Batay sa nakalap ng data mula sa mga nakaraang Hunter exam, kadalasan 40 kilometers ang ganitong course. Ibig sabihin lang nun, hindi na magtatagal, malapit na kami sa goal. Minalate ko ang exam na to. Lahat ng mga nakakatakbo pa hanggang ngayon ay mga halimaw. Isa tong pagtitibo ng mga halimaw. Hoy, ang daya mo! Hindi ka ba marunong sumunod sa patakaran ng exam, ha? Bakit mo nasabi yun? Anong bakit? Eh kung magamit ka ng skateboard, madaya yan! Paano? Ah, dahil isa tong endurance test, ano pa ba? Mali ka! Gun, ano ba? Bakit mo ako kinukontra? Ang sabi ng examiner, kailangan lang natin siyang sundan, hindi ba? Sino ba ang kaibigan mo? Ako o siya, ha? Uy, ilang taong ka na? 12 years old! Magkaedad lang kami. Parang mas gusto ko na rin tumakbo. Wow! Ang astig! Ako si Kilua. Ako si Gon! Ang dalawang ito talaga. Nagkaisahan pa ako. Imposible. Imposible mangyari to. Kahit kailan hindi nagkakamali ang mga kalkulasyon ko. Pero bakit ganon? Hindi pwede. Parang babagsak na ako. Hindi ako pwede bumagsak. No! Never! Hindi! Hindi ko matatanggap ka! Hoy, baguhan! Mukhang hapong-hapo ka na dyan, ha? Ano ba yan? Unang pagsubok pa lang natin pero mukhang bibigay ka na. Paano ba nangyari may naligaw na isang lampang tulad mo dito? Mga gaya mo nilalampasin namin sa Hunter exams. Mabuti pa, umuwi ka na at huwag ka nang babalik pa. Uhuging bata! Eto, salamat sa tulong nyo. Ayusin mo kasi sinabi nyo. Matapos ang ginawa namin, tiyak na hindi na magpapakita pa uli yan sa susunod. Ang sabihin mo, hindi na siya ulit susubok sa Hunter Exams kahit kailan. Pero lupit mo din, Tomba. Talagang ginawa mo ng mission mo sa buhay ang pagtataboy sa mga baguhan. Yun nga mismo ang pinupunta ko dito taon-taon. Mga 4 na oras nang nakalipas mula nung magsimula ang exam. Tansya ko mga 60 kilometers nang natatakbo namin. Gaano pa kaya kalayo bago ang finish line? Gano'n 3 taon. Isang baguhan lang ang nakakapasa dito sa Hunter exam. Bakit ko ba naisip na pangarapin pa to? Kalokohan to para sa isang katulad kong walang kakayahan. Ang tanga ko. Tara, kalimutan mo na yan. Baka maiwan pa tayo.
Wala na akong pakialam! Basta magiging hunter ako! Kahit ano pang gawin niyo sa akin! Pumatay na puro mamatay! Wow, ang lupit! Pasubok ng pamingwit mo mamaya, ah. Basta pasubok din ang skateboard mo, ha? Nakaabot na tayo sa 80-kilometer mark. Kaya bibilisan ko na ng konti ang pacing ko. Di mo ba mabilis yung kanina? Halimaw siya. Wala lang sa kanyang matalik na hagdanang to. Para lang siya lumilipad. Grabe! Kapag nagpatuloy tayo ng ganito, tsak mas madami pang babagsak. Gord, gusto mo contest tayo kung sino sa atin ang mauna sa finish line? Sige ba? Ang talo siya mong lilibre ng merienda. Sabi mo yan, ha? Ready, set, go! Uy, Leorio, okay ka ba ba? Oo naman! Kita mo nandito pa ako eh! May bubuga pa pala ako sa karerang to! Basta deadman ako, magmumukha akong tanga! Mukhang maganda yung naisip ng diskarte. Leorio, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Masyado mong madali to para sa'yo, Kurapika! ka! Nakukuha mo pa magsalita, hindi ka pa napapagod! Gusto mo ba talaga maging hunter? Dahil gusto mo kumita ng madaming pera? Sabi ko na eh, ilang araw pa lang na magkakilala tayo pero ang dali kitang nabasa. Alam kong magaspang ang ugali mo at bukod doon hindi ka pa matalino. Pero nakikita ko rin naman sa'yo na hindi ka mababaw na tao. Alam ko dahil marami na ako nakilalang tao na talagang pera lang ang habol. At masasabi kong iba ka sa kanila. Nakakainis talaga ang pangangatuwiran mo! Matang nagliliyab. Yun ang dahilan kung bakit tinarget kaming mga kuruta. Kilala ang angkan ng kuruta dahil sa kulay apoy naming mga mata. Sa tuwing nakakaramdam ng matinding emosyon, nagliliyab ang mga mata namin at nagiging kulay apoy. Ang malapulang kulay na apoy na yun ay tinuturing na isa sa 7 pinakamagandang kulay sa buong mundo at napakalaki ng halaga dito sa black market. Yun din ba ang dahilan? Kaya kayo sinalaki ng Phantom Gang? Kinuha nila ang bawat isa sa mga mata ng angkan namin. Linukot nila mula sa mga bangkay ng mga kasamahan ko. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang mga hiyaw nila, na mga kaluluwa nilang umiiyak. Isinumpa ko sa kanila na huhulihin ko ang Phantom Gang. Babawiin ko ang bawat isa sa mga mata na kinuha nila mula sa amin. Kaya ka nandito ngayon. Oo. Kapag naging hunter ako, hahanap ako ng mayayamang kliyente at kukuha ng impormasyon para makapasok sa black market. Pero kailangan mo lunukin ang pride mo para magawa mo yun. Kailangan mo muna maging hunter na kinasusuklaman mo. Maliit na bagay ang isuko ang pride ko kung ikukumpara sa pagdurusang pinagdaanan ng angkan ko. Sorry pero nagkamali ka sa akin. Wala akong marangal na dahilan sa pagpunta dito. Wala akong ibang habol sa pagiging hunter kundi pera. Di ako naniniwala. Hindi ko na problema yun. Sabihin mo nga, naniniwala ka ba talagang lahat ng bagay dito sa mundo ay kayang bilhin ng pera? Oo, sa tamang halaga kahit anong mabibili mo. Maging pangarap pa yan, puso ng tao at pati na rin buhay nila. Ano? Hanghal ka ba talaga, Leorio? Sa sinabi mong yan, para mo na rin ininsulto yung yumaong angkan ko. Bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Kung may pera ako noon, edi sana hindi namatay ang kaibigan ko. Nagkasakit ba? Oo, pero isang sakit na pwede namang magamot. Ang problema, wala kaming pera para ipa-opera siya. Napakamangmang ko noon. Ang akala ko pwede ako maging doktor. Gusto kong gamutin ang mga batang mahihirap na may sakit at hindi ko sila sisingling kahit isang kusing. Naisip ko pag nagawa ko yun, maharap ko ang mga magulang ng kaibigan ko. Pero napakatanga ko talaga.
Hindi ko man lang naisip na upang maging doktor, kakailanganin ko pala ng mas malaking pera. Pero natuto na ako, ang mundo natin ay pinapaikot ng pera. Kaya gusto ko ng madaming pera. Una na kami, Kurapika! Kita-kits na lang mamaya, Manong! Hoy, hindi ako manong. Teenager pa lang ako katulad ninyong tatlo, no? Hindi ko na kaya. Suko na ako. Nagugulat pa rin ako at nakakasabay ka sa akin. Napahanga mo ko. Talaga? O baka dahil ang babagal lang ng mga kasama natin. Ay, sobrang dali naman ang hunter exam na to. Boring. Kantok. Ikaw Kiluwa, bakit mo nga pala gusto maging hunter? Ako? Hindi ako interesadong maging hunter. Ha? Wala lang, narinig ko kasi sa iba na napakahirap daw. Kaya sabi ko, masubukan nga para may challenge. Pero ang corny naman pala eh. Ha? Ikaw, God. Gusto ko lang. Kasi hunter ang papa ko. Bigla ko lang naisip isang araw na gusto ko rin maging hunter tulad niya. Anong klaseng hunter siya? Hindi ko alam eh. Oh? God, ibang klase ka talaga! Bakit? Gusto mo maging hunter tulad ng papa mo pero hindi mo naman pala alam kung anong klaseng hunter siya. Iba kasi na nakagisnang ko nagpalaki sa akin. Ang totoo, hindi ko pa nakikita si Papa. Sa mga litrato pa lang. Sino nagpalaki sa'yo? Si Tita Mito. Ah, Sabi nila, nag-hunter exam si Papa nung 12 years old din siya tulad ko. Nakapasa siya kaagad at naging hunter. Pagkatapos nun, umalis na siya at hindi ko na siya nakita. Gusto ko kasi malaman kung bakit mas pinili niya maging hunter kaysa makasama ako. Pwede lumoson! Sumukas! Makakalis na rin tayo sa madilim na lugar na to! Sige nga, tignan natin ngayon kung ilan sa kanilang nakasunod sa akin hanggang dito. Yay! Ako nanalo! anong ikaw? Una kaya ako nakatawid sa finish line sa'yo? Hindi ah! Oo kaya! Ako nanalo kaya ililibre mo ako ng merienda, Kiluwa! Ano ka? Ako kaya ang panalo kaya ikaw dapat naman libre. Hindi, mas mabilis ako sa'yo! Sir, sino po sa aming dalawang nauna? Sa nakita ko, sabay na sabay kayong nakatawid. Ganun? Ibig sabihin, nililibre kita ng merienda! Ha? Pagkatapos, ikaw naman nilibre sa akin! Nagulangan ako dun ah. Ginong Satots, dito na po ba magaganap ang phase 2? Hindi pa. Medyo malayo-layo pa tayo doon. Hindi pa rin. Ay, traffic ah! Uy, ito na ba yung goal natin? Hindi pa daw eh. Ganun ba? Tamo, humuhupa na yung hamog. Oh, talaga? Ang Numeri Wastelands, kilala din sa tawag na Swindler's Swamp. Ito ang kailangan nating tawirin para marating ang phase 2 ng exams. Maraming uri ng kakilakilabot ng mga nilikhang nakatira dito. Mga tuso sila at mapanlinlang. Hindi sila mag-aalinlangan na bitagin ng sinumang taong maligaw sa landas nila. Kaya dapat maging alisto at maingat sa lugar na ito. Kapag nabiktima kayo, mamamatay kayo. Teka! Huwag niyo akong iwan! Tandaan ninyo, walang prinsipyo ang mga hayop na nakatira dito at kahit anong paraan, gagamitin nila para lang mabitag kayo.
Upang mabuhay sila, ang batas dito ay kailangang manloko para makahuli ng pagkain. Kaya ito nakilalang Swindler Swamp. Kung ayaw niyong mabiktima, ang may papayo ko ay huwag kayong lalayo sa akin kahit na anong mangyari. We! Malaking kalokohan yata yan! Paano nila kami maluloko kung alam na namin na susubukan nilang lokohin kami? Huwag kayong paloloko! Ano ba? Kakasabi ko lang na imposible nga yun! Huwag kayong paloloko! Huh? Ang lalaking yan, nagsisinungaling sa inyo! Isa siyang impostor! Hindi siya examiner! Ako ang tunay na examiner ninyo! Ano daw? Impostor? Paano nangyari yun? Kung ganun, sino talaga ang isang yan? Tumingin kayo! Dito! Ano yan? Kamukha ni Ginoong Satots! Ito ang mukhang taong unggoy, isang nilalang ng numero wetlands. Mukhang taong unggoy! Ang hayop na ito ay mahilig sa lasa ng laman ng tao. Subalit, payat at mahaba ang mga galamin nila, kaya mahihina lang sila. Talagaan yung tao sila para lokohin ng mga tao, takitin na sumunod sa kanila. Pagkatapos, susupilin nila ang biktima sa tulong ng ibang hayop at kakainin nila ng buhay. At yun nga mismo, ang binabalak gawin ng impostor na yan, ang iligaw kayo rito at kainin! Nabisto! Kung tutuusin, kaduda-duda ang isang yan dahil hindi kilos tao ang ginawa niyang pagtakbo. Ha? Eh di naging malinaw ang lahat. Wala nang problema. Ikaw ang totoong examiner. Ano? Siya pala talagang totoo? Napakasimple lang naman, hindi ba? Ang mga examiner ay mga hunter din na inatasan ng komite na pangasiwaan tayo sa oras ng exams. At sino mang tao na may hawak na marangal na titulong hunter, natural lang na dapat may kakayahan sa lagi ng napakasimpleng atakyong yun. Palalampasin ko ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Pero kapag inulit mo ang pag-atake sa akin, maging ano pa ang dahilan, i-report ko yon bilang paghamon sa isang examiner. At magiging basehan yon sa pag-disqualify sa'yo. Maliwanag ba? Maliwanag. Malupit talaga ang kalikasan. Nakakapangilabot. Mukhang taong unggoy rin palang lalaking yun. Nasaksihan niyo naman ang unang pagtatangka na guluhin ng mga isipan ninyo. Tulad ng kakasabi ko lang, yun ang batas dito. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Oo. Asahan niyo nang habang nandito kayo sa wetlands, hindi yan ang huling pagkakataon na tatangkay nila yon. Kung hindi ako nagkakamali, may ilan sa inyong muntik na mabiktima ng panlolokong ginawa nila. Tama ba? Medyo lang. Naiintindihan niyo na? Sa oras na mawala ako sa paningin ninyo, kung hindi ganito ang kapalaran na sasapitin ninyo, maliligaw kayo dito sa wetlands. At kapag hindi kayo nakalabas dito, wala na kayong pag-asang umabot sa phase 2 ng exams. Sumunod kayo sa akin. Pero ngayon swamp ang tinatakbo natin. Mas madaming enerhiya ang nauubos sa ganitong malambot at hindi patag na lupa. Sa wakas, nakalabas na ang aplikante mula sa mahaba at makipot na yungib. May 36 pang natanggal sa bilang nila dahil doon. 368 na lang ang natitira. Ngayon, susubukan naman ang kakayahan nila sa Numero Wetlands, ang lugar na kilala rin sa tawag na Swindler Swamp. Makaraos kaya sila sa mabagsik na hunter exam na to?